sa sambayanang Marinduqueño. Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bokal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang bukal ng lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak, 105.7 FM, tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Tagapanood na rin dito po sa ating programang Lynn Angeles on board sa pamamagitan ng Marinduque News Network, gayon din sa radyo natin buwak, and at the same time sa Lucky 7 Channel 3. Magandang araw po sa ating lahat. Muli po, ito pa rin po ang inyong bokal ng lalawigan, bokal Adeline Lynn Marciano Angeles. Isang oras na naman po na makakasama ninyo dito sa ating programa sa MNN Lynn Angeles on board. Kumusta naman po ang ating mga taga-subaybay? Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong linggo? Malapit na po ang araw ng Pasko, pero bago po yon, malapit na rin po na muli nating alalahanin ang ating mga mahal sa buhay na nauna na. At yan ay, I believe, pinaghahandaan na ng ating mga kababayan. Pagkatapos po noon, Pasko na. Pasko na. At ang inyo pong lingkod, Bokal Lynn Angeles, ay humihiling sa inyo. Samahan niyo po akong lagi dito sa ating programang Lynn Angeles on board tuwing araw ng Miyerkules. Tuwing araw ng Sabado. Tuwing araw ng Miyerkules po sa radyo natin Santa Cruz at tuwing araw ng Sabado. Ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng hapon tuwing Miyerkules. Samahan po ninyo ako. At ganun po, habang maaga ay batiin na rin po natin ang mga kaibigan natin at taga-subaybay na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa mga darating na araw. Unahin po natin ang ating kasama sa Sangguniang Panlalawigan, Ma'am Arlene Convenido, happy birthday. Ma'am Imelda Liheralde, Ma'am Edna Leal, Sir George Calayo ng LTO. Sir, happy birthday po. And Ma'am Mel Grace Sagid. Birthday din po ng nanay ng ating kasama sa team. Nanay ni Kelly. Si Ma'am Odalie. Happy birthday po. At the same time, birthday po bukas ni Ma'am Editha Villaruel, Ma'am Romilyn Soreda. Itong aking inaanak, Venus Raig. And Ma'am Rafaela Monteras, Ma'am Lorna Marciano. At the same time, itong ating kaibigan, Sir Mark Magalang Montevirgen. Mukhang nawala ang ating birthday song. Happy birthday po sa inyo at nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon with everything that you need so that you will continue to be His own blessing to many others too. At the same time, katapusin lang muna natin itong ating birthday song. Really praying that you are all happy sa inyo pong pagdiriwang ng inyong kaarawan. At syempre, fiesta rin po. Maligaya ang mga nagbi-birthday. Fiesta naman sa Gaspar Island. Nariyan ang ating kaibigan,
si Kagawad Nilo at ang ating mga kasama mula sa sektor ng pangisdaan. Gayun din sa Barangay Kawit, Happy Fiesta po sa Saint Raphael the Archangel Parish. Nariyan naman ang ating kaibigan, si Cap Mendeja. Gayun din ang ating kaklase at kaibigan, Sir Jeff Manggaliman at ang kanilang pamilya. Happy Fiesta po! So, yan po. Masaya. Kahit may pandemya, kailangan nating i-celebrate ang mga ganyang mga pagdiriwang. Hindi lamang para sa masasarap na handa, kundi para pasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Bawat araw, merong laging binabanggit ang ating kaibigan, si Sir Blair D. Maano, na natutuwang-tuwa ako pag nababasa ko. Lagi niyang sinasabi yung every gising is a blessing. So, biro mo po yun. Every birthday celebration is a blessing. Every celebration of fiesta in honor of our patrons are blessings. So, good vibes tayo at puspusin natin ng pasasalamat at grateful heart ang ating Panginoon sa kanyang pagpapala at biyaya. Sa ating pong mga kababayan at tagapakinig, kasama po natin ngayon at pero bago po yun, ako'y magkukwento ng konti sa inyo sa ating segment, Angeles Report. Sa ating mga kababayan, ngayon hong... Angeles Report! Angeles Report! Okay po. Sa ating pong mga kababayan dito sa ating segment na Angeles Report ay nais ko pong ibalita sa inyo. Sa bagay, alam na po naman ang karamihan sa inyo at I believe pinalabas na rin sa Governor's Hour na dumating ang ating Senador Bongo, isa sa mga nag-file din ng Certificate of Candidacy para Vice President ng ating Republika ng Pilipinas. Bumisita siya sa ating lalawigan. Siya ay ating senador. At pinasinayaan ang Malasakit Center na ini-establish sa ating Marinduque Provincial Hospital. Sabi ng ilan sa ating mga kababayan, what is in Malasakit Center? Bakit ba dapat itong i-appreciate o at least pasalamatan na nagkaroon tayo ng Malasakit Center dito sa ating hospital? Ang Malasakit Center ay isang mekanismo na naisabatas sa pangunguna rin ng ating Senador Bongo, kaya't isa yan sa kanyang ipinagmamalaki na legislation during his time, yung pag-establish ng Malasakit Center sa mga iba't ibang lugar o iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Actually, may qualification or meron qualification para ikaw ay makapag-establish ng Malasakit Center. Hindi lahat ng lalawigan ay automatic na bibigyan ng Malasakit Center. At ang layunin po nito ay magkaroon ng isang identified area or identified place or center ang mga humihingi ng tulong, lalo na in line with medical assistance, lalo na yung mga naka-confine sa hospital. Di po ba kapag may mga naka-confine sa hospital na mga kapamilya natin at hihingi ng tulong ang ating mga kababayan para sa pangbayad ng bill at hihingi ng tulong sa DSWD National, di pupunta sa tanggapan ng DSWD. O minsan qualified sa tulong ng PCSO, pupunta naman din sa iba pang tanggapan ng PCSO. At pagkatapos, dun sa mga ibang lugar na may PAGCOR assistance, pupunta naman sa PAGCOR for PAGCOR assistance. Ngayon ang layunin nitong Malasakit Center ay upang magkaroon ng common place na kung saan ang ating mga kababayan ay pwedeng humingi ng tulong sa mga ahensyang ito na isang area o isang tanggapan o isang center lang ang pupuntahan. So, halimbawa, may naka-confine sa hospital, ang bill ay, let's say, 20,000,
ang pera lang na kaya ay kung ilan man, let's say 3,000. So, pupunta dun sa Malasakit Center, naroon ang PhilHealth. Sasabihin ng PhilHealth, itong portion na ito, iti-take charge ng PhilHealth, kung siya ay member ng PhilHealth. O, pagkatapos may tira pa, kasi hindi naman lahat ng bayarin sa hospital ay pwedeng i-take charge ng PhilHealth kahit ikaw ay member ng PhilHealth. May mga limitations din ng pwedeng ibigay ang PhilHealth. So, yung iba, pwedeng sabihin, ng PhilHealth, hanggang dito kami, itong portion na ito ay iti-take charge namin, itong iba hindi. Pagkatapos nun, pwede namang sabihin ng DSWD National kung saan ang namumuno dito sa provincial ay sina Mrs. Alcoba, sina Ma'am Alcoba na, itong portion na ito pwede naming ialalay. At pagkatapos, sa PCSO, sasabihin ng PCSO, itong portion na ito ay pwede naming i-take charge. So, isang lugar lang kanilang pupuntahan. Hindi yung magpapabalik-balik sila dito sa mga 3 ahensya na ito para humingi ng tulong. Wala yung magde-decide dun sa isang ahensya, babalikin na bukasan. So, in this mechanism, sa Malasakit Center, isang area na lang ang kanilang pupuntahan. Ang ideal na senaryo ay zero balance billing, yan ang target sana, at hopefully, maisagawa yon. Although hindi yon absolute, may mga pagkakataon, I believe na depende kasi sa kalagayan din sa sitwasyon ng beneficiary. Pero the target of the program is really zero balance billing sa mga nangangailangan nating mga kababayan. So initially, ito po ay because may Malasakit Center dito, buwan-buwan ay merong 3 million pesos subsidy ang national government para sa programang ito. So every month po 'yan. So that's a significant amount na pwedeng itulong sa ating mga kababayan dahil every month ay may 3 million subsidy para itulong sa mga nangangailangang kababayan. At maliban doon sa 3 million subsidy, ang tanggapan ni Senador Bongo in coordination with the Office of the President ay nagbigay ng 10 million one-time subsidy sa provincial government, sa Marinduque Provincial Hospital para rin iayuda or as an initial fund also dito sa Malasakit Center. So it's really a big help. Maliban pa ito doon sa mga assistance na binibigay through guarantee letters. At thank you very much sa national government. Marami din pong salamat sa ating ginagalang na House Speaker Lord Alan Quinto Velasco for facilitating na magkaroon dito. Sabi ko nga po, hindi lahat ng lalawigan ay nakakwalify para magkaroon ng Malasakit Center. Pero salamat at ang ating lalawigan ay nabigyan ng pagkakataon na maging beneficiary nitong Malasakit Center, ang ating Marinduque Provincial Hospital. So yan po, ano pa bang ikukwento ko sa inyo? Siyempre, nag-session po kami last Friday. Tuwing Friday ho ang session ng Sangguniang Panlalawigan. At sapagkat po ang ating vice-gobernador ay on leave, tayo po ang acting vice-governor and consequently, tayo rin po ang acting presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan during the session last Friday. So ito po ay isang responsibility. Yan po isang responsibility at isa po isa sa mga significant na mga naging mga decisions or resolutions or actions ng Sangguniang Panlalawigan during the last session on Friday, kung saan tayo ang acting presiding officer as acting vice governor ngayon. Ang isa po sa naaprubahan namin is ang isang memorandum of agreement na hiniling ng ating gobernador. Memorandum of agreement between the provincial government of Marinduque at ng Department of Health, Center for Health Development, Mimaropa Region. Ito pong memorandum of agreement na ito ay
tungkol sa around 5 million pesos na nagmumula sa Department of Health through the Center for Health Development Mimaropa. Kung saan yung 5 million pesos ay gagamitin para sa procurement ng COVID-19 medicines, oxygen supplies, and other COVID-related response of the province of Marinduque. Malaking katulungan po kasi sa totoo lang ho, dahil magtatapos na rin po ang taon. We are now on our fourth quarter. At isa sa challenge na kinakaharap namin ay patuloy na lumalaki ang pangangailangan sa hospital, but at the same time, our resources, our budget is now becoming very, very limited and scarce. So meron nga pong mga supplemental appropriation para sa hospital na inaprubahan namin during the previous months, pero at the same time hanggang ngayon hinahanapan pa rin ng available funds mula sa mga savings para maisagawa ang supplemental budget na magpo-provide ng funds para doon. Kaya lang ho hanggang ngayon ay limitado pa rin ang available funds from the different sources na available sa probinsya. Kaya napakalaking bagay ho nitong mga ganito. May malasakit center tayo. At the same time, salamat Governor Velasco sa iyo pong representasyon na ginawa. At the same time, Speaker Velasco sa inyong representasyon na ginawa sa Department of Health. Merong additional na 5 million pesos na ibababa at pakikinabangan ng lalawigan. At ito nga po ay sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement. So, noong hong Friday, we passed a resolution na ino-authorize ang ating Governor, Pres B. Velasco, para mag-execute at pumirma sa isang Memorandum of Agreement representing the Provincial Government of Marinduque. On the part naman ng DOH ay ang DOH CHD or DOH Center for Health Development Mimaropa na nire-representa naman ng ating Regional Director Mario Baquilod. So, maraming salamat po sa DOH. Maraming salamat Director Mario Baquilod for considering Marinduque for additional assistance of 5 million pesos through this initiative. Again, ang purpose is para sa COVID-19 medicines, oxygen supplies, and other COVID-19 related response of the province. Maraming salamat po sa ating mga katuwang mula sa Department of Health. At isa pa rin po nung nakaraang session kung saan sabi ko nga po tayo ang acting presiding officer bilang acting Vice Governor sapagkat ang Vice Governor was on leave last Friday. Isa po sa naaprubahan for first reading. For first reading po ay ang atin hong environmental code na atin hong inintroduce. It was approved for first reading and properly referred to the Committee on Environment kung saan tayo rin po ang namumuno bilang chairman. And hopefully maipasa sa lalong madaling panahon itong environmental code. Pero of course, dadaan pa ho ito sa ilang mga pagkilos ng committee hearings na isasagawa ng komite sa iba't ibang sektor, lalo na sa ating mga katuwang sa sektor ng pagsasaayos ng ating kalikasan. So, but initially, I'm so glad, maraming salamat sa ating Secretariat headed by Sir James Solas, gayon din sina Sir Carlo, at sa lahat ng ating mga katuwang sa SP Secretariat for helping in the initial preparation of this draft ng Marinduque Environmental Code. Actually, in respect also at sa mga dating mga nagdaan na mga chairman ng committee ng environment. Kasama na rin ang dating Bokal Alan Nepomuceno. Ang draft po actually na ating ipinasa noong nakaraang session was a product of different batches ng Sangguniang Panlalawigan. Merong ilan na nagsimula pa nung time ko na una na dati na rin tayong Bokal
ng lalawigan, chairperson of the Committee ng Environment, and significantly also yung preparation na ginawa rin nung time na ang chairman naman ay ang ating ginagalang dating Bokal Ala ni Pumuseno na naging chairman din ng Committee ng Environment. So ang atin ko kasing pananaw, bakit tayo magsisimula sa simula and from the scratch, samantalang may mga pinaghirapan na rin ang mga nauna sa atin na pwede nating i-consider, i-improve, i-update, i-validate. So again, maraming salamat po sa mga naging bahagi po nitong Marinduque Environmental Code na naaprubahan namin for first reading noon hong nakaraang session. So abangan po ninyo sa ating mga kapatid sa environmental sector, kayo po naman ay amin pa rin muling kukonsultahin tungkol sa environmental code na ito. Bago ito tuluyan na i-deliberate ng Sangguniang Panlalawigan upang aprubahan sa second and third final reading. So marami pong salamat sa ating mga kapatid na nagsusulong rin ng maayos na kalikasan sa ating lalawigan. Ito po ay posibleng maging gabay natin lahat sa kung paano natin lubos na aayusin ang mga issue and concerns na pangkalikasan dito sa ating lalawigan. Sa atin pong pagpapatuloy, time check, ngayon po ay ganap ng 5:30 ng hapon. At bago po tayo magpatuloy, hayaan po muna ninyo na muli nating ipakilala ang ating programa, gayon din ay magbigay ng ilang paalala mula sa ating sa Marinduque News Network. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bokal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bokal ng lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating Buwak, 105.7 FM, tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Okay, muli po, nagbabalik po tayo. Ito pa rin po ang inyong Bokal ng lalawigan, Bokal Adeline Lynn Marciano Angeles. Kapiling pa rin po ninyo sa ating programa, Lynn Angeles on board. Patuloy po ninyong napapanood sa pamamagitan ng Marinduque News Network, Marinduque News Network Facebook Live. Napapanood din sa Channel 3 ng Lucky 7. At syempre po, sabay na napapakinggan sa radyo natin Buwak at sa radyo natin Facebook. Ano po?
So, binabati lang natin ang ating mga masugid na taga-subaybay. Sir Blair, hi. Every gising is a blessing. Yan. And Bukal Jojo Levang, ating katuwang sa panunungkulan. Ano po? Gayon din si Ma'am Jelin Lamanilaw, hi. And Ma'am Agnes, ang ating pinsan. Tita Merla Hernandez, okay po. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa lahat po ng mga kapiling natin ngayon. Sa mga nakikinig nating mga at nanonood na mga kapatid na nariyan sa mga iba't ibang palengke. Alam kong kayo po ay naka-monitor sa atin, sa ating mga kapatid na vendors sa iba't ibang palengke ng ating lalawigan. Alam kong kayo po'y nakamonitor sa atin sapagkat isa po sa ating topic ngayon ay tungkol sa mga buhay-buhay, kwentuhang buhay-buhay ng ating mga kapatid sa palengke, mga market vendors, ng ating mga negosyante, na naririyan sa palengke, na bahagi ng buhay ng bawat Marinduqueño sapagkat ang ating kinakain araw-araw ay sila ay bahagi at instrumento para maiparating sa atin. Ang atin hong mga minarapat ho ng Lynn Angeles on board na makapanayam, makausap ang ilan sa ating mga kababayan na naririyan at ang atin hong Lynn Angeles on board research team ay umikot sa ilang palengke para sila ay makausap. Kat, ready na ba ang ating video? Panoorin po natin ang ating mga kapatid na negosyante. Ano ang kanilang buhay-buhay ngayong pandemya? Lalo na po, medyo we focus doon po sa mga dati na talagang nagbebenta o dati nang nagtitinda sa mga iba't ibang palengke ng ating iba't ibang bayan dito sa ating lalawigan. So, panoorin po natin ang kanilang saloobin at ang kanilang nais iparating sa atin. Hi, ako nga pala si Mrs. Ivy Layag, President ng Market Vendors Association, ng New Mugpog Market Vendors Association dito sa meat vendor at sa buong palengke ng Mugpog. Ako po ay member and meat owner ng ito po yung stall, Ivy Donald Layag. So, ang aming meat shop po ay na-establish siguro pang third decades na po kami. So, pang third generation na po kami. Since 2016 hanggang present, kami pong mag-asawa ang sumalo ng meat shop ng aking mga yanan. Ako si Nimpa Pelaes, 41 years old. Bali, ang negosyo namin is, ang binibenta namin ay mga damit, sapatos, kinelas. Bali, ito sa nanay ko pa. Mga 39 years na to. Po si Mrs. Jesseline Green, 54 years old. Ako po ay matagal na rin po kami may tindahan dito sa palengke since 1979. Ako si Patricia Endogmao, 49 years old. Bali, 20 years old at 21 years old na dito sa pagtitinda, fish vendor. Ako ay isang ingat yaman dito sa Mamilian Bayan ng Mugpog. Ako si Martin Harisido, Barangay Taytay, Tamas Marinduque, na nagtitinda dito sa public market sa Tamas Marinduque. Ang aming product po na tinitinda ay sari-sari, sa putasan, prutas at gulay. Ako po si Eva Musli, nagtitinda po ako sa bayan ng Mugpog. Ako po ay may edad na 62. Pero po nang ako'y magtinda dito, ay ako'y ang edad ko po ngayon sa pagtinda dito ay 45 na. Si Joseph Montaño ay ang aking hanap buhay ay 20 years na dito sa palengke. Nagtitinda po ng tuyo. Member po ako ng aming samahan ng station. Sa panahon ng pandemya po, masasabi ko po ay napakahirap ng aming negosyo ngayon at hindi ganun kaganda sa dati naming bentahan kaya nagtsatsaga po kami sa ngayon. Sa ngayon, matumal siya
Especially kung ang binibenta ay mga damit, mga sapatos, tapos bihirang maglalabas ang mga tao ngayon. Medyo po matumay. Siyempre madalang po ang ano ng tao, mahirap ang pagdarahan, walang ibibili. Hindi naman masyadong kahirapan. Sa panahon po ng pandemic, medyo mahirap-hirap din po ang aming negosyo. Dahil sa panahon po ngayon, marami po naming paninda, medyo matataas ang presyo. Hindi na rin naman kayang mabili ng mga tao. Minsan nabubulok. Pagtinda dito, na nagkaroon ng pandemic, ay talaga po napakahirap. Talagang puno po kami, kahit sino po dito, madalang po yung mayaman na talaga. Pero yung mahirap, talagang halos puno na po ng utang, halos hindi na makabayan. Dahil sa pandemic na nangyari. Paano po, meron pong karamihan ng po, mga nagalako na sa labas. Ay siyempre yung mga tao, mahal ang pamasahe, ay doon na sila nabili sa nagalako. Wala na po gaanong tao ang napunta dito sa bayan. Dahil ang napunta lang po dito sa bayan ay yung kailangan nila, ang importanteng kailangan nila ang inapunta, ang napuntahan. Ay, nakakaraos din po. Medyo malakas-lakas din po ng konti. Maganda po sana kung matulong ang gobyerno sa pamumuhay na dito sa nagatinda dito. Sana po, wag nang daanin sa grupo-grupo. Pandi, ano na lang po, yung individual, kung gapautang po ng maliit po lang ang tubo. Kailangan kami meron ding suporta dito bilang magkaisa. Yung merong mag-meeting man lamang sa amin na isang nakakataas para kami magkaisa dito. At yun ang aming asundin. Siguro maghikayat na magkaroon pa, siguro bazaar or kaya yung tax magkaroon ng konsiderasyon sa mga negosyante na medyo babaan ng konti. Bigyan sana kami ng konting punan para kami ay makatuwa ng maganda-gandang mura-mura. Pera na po. Para po ay makaraos sa pangaraw-araw na pangangailangan. Siguro, bigyan kami ng protection and then bigyan din ng kaukulang trabaho yung mga nawalang trabaho na napauwi dito sa ating bayan, na ating mga kababayan dito. Siguro po ay magkaroon ng medyo bayarin, lalo na po sa tax at sa aming inuupang mga pwesto, medyo mataas. Mahirap po sa amin lalo na kapag mahina ang tangan, wala kami pambayad. So, kaya po naaan ang muna namin. Kaya yun ang pinakamabigat. Sana magkaroon ng mababang renta at sa bayarin ng tax. Okay po. Napanood po ninyo ang ilan sa mga pinakilala po natin, ang ilan sa ating mga kapatid sa serbisyo, sa larangan ng pagnenegosyo. Maraming salamat, Mrs. Jesseline Green at Ma'am Ivy Layag, President ng Magpog Market Vendors Association. Salamat po sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon sa interview. Ma'am Eva Musnit, si Sir Joseph Montaño, gayon din si Ma'am Ethel Logmao, at mula naman sa Santa Cruz, si Ma'am Nympha Pelaez, gayon din si Mrs. Malin Resido. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa ating team para kayo po ay makapanayam. At konektado po sa inyo pong mga narinig mula sa ating mga kapatid sa sektor ng pagnenegosyo, partikular sa mga vendors, market vendors natin, ay minarapat po ng inyong lingkod dito sa Lynn Angeles on board na maimbitahan ang isa ng dating kaibigan at katuwang sa panunungkulan. At ngayon ay nagsisilbi rin sa iba namang larangan. Siya po ay dating kapitan, matagal na nagsilbi bilang kagawad at kapitan ng Barangay Lupak sa bayan ng Buwak. At ngayon po ay presidente naman ng Buwak Market Fish Vendors Association. Ikinalulugod ko pong ipakilala ang ating
kaibigan at ngayon ay boses ng mga fish vendors sa bayan ng Buwak. Dating kapitan, at para sa akin ay kapitan pa rin ang gusto kong itawag sa kanya, Kap Betty Maliksi. Kap Beatrice. Beatrice ang tunay niyang pangalan, pero kilala siya bilang Kap Betty Maliksi. Magandang araw po, Kap Betty. Kumusta kayo? Kumusta ka? Yan po ay ako yung presidente ng Buwak Fish Vendor Association ng Buwak Public Market. At ang gulang ko po ngayon ay 60. Okay. Yes, na-capture ba natin sa team? Sorry, pasensya ka, ulitin ko lang. Opo. Kasi po medyo nagkaroon ng technical limitation bago kayo magsalita. So inuulit po natin, ang panauhin po natin ngayon ay 9 na taon na nanungkulan bilang kapitan ng bilang kapitan ng Barangay Lupak sa bayan ng Buwak at nais ko pong ipakilala sa iyo, siya ngayon ang president ng Buwak Market Fish Vendors Association. Magandang hapon ulit. Nag-replay tayo ng konti. Kap, pasensya sa ating mga taga-subaybay. Nagkaroon lang ho ng technical problem. So, Kap, ano po yung binabanggit ninyo kanina? Okay po. So, okay po. Yung pong inyong konting background, Kap. Ano yun? Ang pakilala ulit ako. Okay po. Okay, feel free. Okay. Ako po si Beatrice Mandia Maliksi. Naninirahan po ako sa Barangay Lupak. At meron po akong sapat na gulang ng 60. Ayan. talagang idineklara ni Kap Betty ang kanyang edad. Yan ang getting old with grace. Bakit nga ba yung iba ayaw, yung iba hirap banggitin ang kanyang edad. Si Kap Betty with so much pride and grace. She is 60 years old. So, Kap, maraming salamat in advance. Nagpapasalamat na ako sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa Lynn Angeles on board na makapanayam ka ngayon. Sapagkat ang atin nga pong mga inimbitahan na magsalita at the same time ay kwentuhan na gustong gawin ay kwentuhang mga kapatid natin sa sektor ng pagnenegosyo, lalo na sa ating mga fish vendor, sa ating mga market vendors. So, Kap, ngayon ay ikaw ay presidente ng Buwak Market Fish Vendors Association. Kayo po ay dati ko nang kakilala at kaibigan sapagkat nagkakasabay tayo sa paglilingkod sa pamahalaan po. Ako bilang bukal at kayo naman ay bilang kapitan ng Lupak. Pero ngayon, kayo ay tumutulong sa ating mga kababayan at namumuno pa rin, ginagamit pa rin ninyo ang inyong pusong mapagserbisyo, hindi na lang bilang pinuno o puno ng barangay, kundi bilang boses ng mga market vendors, bilang presidente ng Buwak Market Fish Vendors Association. Tanong ko po, Kap Betty, ano ang pagkakaiba ng pagseserbisyo sa iba sa barangay at ito namang iyong pamumuno sa isang section ng market vendors sa bayan ng Buwak? Ang pagkakaiba po nito, Bukal, ay una, ang nakita kong paglilingkod sa barangay and then sa isang organisasyon ay upang ito ay pangunahan ang mga gawain na kulang pa rin sa kaalaman ang iba. At andito ako sa aking kinatatayuan bilang presidente ng samahan
na makapagbigay at makapag-alay pa rin ng paglilingkod at maipakita ko pa rin yung aking mga kaalaman na kailangang maibigay sa isang samahan. Maganda po yun. So, meron kang skills, meron kang kaalaman na pwedeng ibahagi. Ano po? Alin ang mas mahirap? Maging punong barangay o maging presidente ng ng section ng market vendors dito sa BOAC? Para sa akin po, ay masterado ko na ang maghawak ng isang samahan sapagkat ako ay namulat nung una na dati akong nag-mission sa ating diocese ng Buwak. Isa po akong community organizer noon, kaya may kasanayan na po akong humawak ng isang samahan. And then yung pong aking pagka-public servant is napakahirap po bilang punong barangay sapagkat sabi nga ni po ay problema ng marami ay napakalaki pong obligasyon at tungkulin ang maging punong barangay. Kahit ka natutulog sa gabi, ay ikaw po ay kahit kapikit, ay nandun pa rin po yung presensya na ikaw ay tatawagin kahit ikaw ay natutulog. Correct. So, ang binabanggit ni Kapitana Betty sa ating mga tagapakinig, I think, was, pag ikaw ay naging punong barangay na napakadaming problema, ang iyong inire-resolva, pati kagat ng aso, nagbugbuga na mag-asawa, asawang hindi inuuwian, naghiwalay na mag-asawa, anak na, lahat ay iniintindi nila, ano po. So, yung pagiging leader o namumuno ng isang asosasyon ay para sa kanya, malaki ang naitulong ng kanyang eksperyensya, lalo na yung pagiging community organizer naman niya ng diocese na isang faith-based association or faith-based organization. So, Kapitana, sorry ha, talagang kapitana pa rin sa ating mga kapatid, para kasi sa akin, kapag ang leader na kagaya niya, nasanay na po kasi talaga kami, ang tawag namin sa kanya, Kap Betty. So, Kap Betty, ang tanong ko ho ay, yung kasing ibang mga negosyante, yung iba ayaw na ng mga asosasyon kasi ang tingin nila, sayang lang yan sa oras o minsan ay pangpaabala lang yan o minsan ay additional na gastos kapag may contribution. Pero sa inyo po, sa mga nagtitinda ng isda dyan sa bayan ng Buwak, sa palengke ng bayan ng Buwak, ano po ang naging inspirasyon ninyo? Bakit minarapat pa rin po ninyo na magkaroon kayo ng asosasyon dyan sa Buwak Public Market? So, para sa akin po ay malaking hamon po ito para sa akin na mapaglaban namin kung merong mga problema na kinakaharap sa aming mga nagtitinda ng isda or sa aming samahan na naitatag, ay ito po yung magsisilbi sa amin ng lakas, ng loob para maipaglaban po namin yung aming mga karapatan at nakabase rin po doon sa aming antas ng aming kabuhayan na kung saan hindi po kami magiging pabaya na kung saan ay kailangan naming ipakita na meron din po kaming mga karapatan bilang sa parte ng aming pangkabuhayan. Beautiful, beautiful Kapitana. Kasi po, maraming salamat dahil nare-recognize ninyo na higit ninyong maiisulong yung kabutihan ng mga individual na mga miyembro kung kayo ay organisado. So, dapat sa mga nakikinig nating mga kababayan, sana po ay we learn lesson from them. Ano po, minsan kasi maraming concerns, maraming problema ang ating mga kababayan na ang kinaukulan, hindi naman pwedeng ang kausap ay lahat. Di po ba? Kung 20,000 ang nasa sektor na ito, hindi naman pwedeng kausapin lahat ang 20,000. At mas efficient, mas effective kung merong nagsasalita para doon sa sektor na yon, merong nakikipag-usap sa kinaukulan sa ngalan ng sektor na yon. So maraming salamat Kapitana for na nare-recognize yan ng ating mga kapatid na mga nagtitinda ng isda sa public market. Ano po? Balita ko ay kayo ay aktibong seksyon diyan
dumaan sa Buwak Public Market, but at the same time minamarapat pa rin po ninyo na magkaroon ng legal personality ang inyong asosasyon. At ano po ang estado ng inyong registration? Kayo po ba ay gustong officially at formally ay maging registered organization? So may plano po kami na ito ay irehistro o registered sa pamamagitan ng ahensya ng ating DOLE at upang ang aming samahan ay maging legal at makakilos ng sang-ayon sa mga itutugon ng ating gobyerno, na malaya po kaming makapagpasa ng aming mga bylaws, makapagsumiti, para inihiling po namin ito sa ating mga namumuno sa tanggapan ng ating probinsya. Napakaganda po niyan. Sapagkat tama kayo, kapag organisado ka, tapos hindi lang organisado, kundi rehistrado pa sa gobyerno, ay mas malaki ang tsansa mo na maka-access ng mga benefits o mga programs and projects ng gobyerno dahil meron kayong legal personality. Congratulations, Kapitana, sa layunin na yon. Ano po? At ngayon ng pandemya, Kapitana, ano ang greatest challenge na kinaharap at kinakaharap na patuloy ng mga nasa inyong sektor? So, sa panahon po ng pandemya natin na dinaranas sa kasalukuyan pa rin, ang nagiging problema po o sagabal sa amin ay yung sobrang taas ng ating mga tinitindang isda, pero pagdating po sa mga mesa, ito po ay bumababa at bumabagsak ang presyo. At yun po ang nagiging paghina at pagtumal ng bilihan. Lalong higit nga po, ang ating mga riders o yung mga naglalako, ay sila na po ay umaangkat sa tabindagat para ilako sa mga bawat barangay na kung saan ayun po ang hinihintay ng ating mamamayan na sila ay doon bumili sapagkat umiiwas din po sila sa mga malaking pamasahe. Lalong higit po ang nangyari nitong mga nakaraang buwan ay isa lang na pasahero ang dapat sumakay sa tricycle papuntang bayan para bumili ng kanilang pangailangan sa araw-araw. Kaya po napakadalang po ng namimili sa ating pamilihan ng isdaan sa ating Buwak Public Market. Okay, siguro hihilingin natin ang pagsang-ayon o permiso ng Marinduque News Network. Mag-exceed tayo ng konti. Sapagkat po, gusto kong itanong kay, tama yon yung mga ating mga nagtitinda sa